Welcome sa Mel's For Fishing TV, na kung saan makakita kayo ng for fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ko muli ngayong araw na ito. Late afternoon dive tayo dito guys, at etong gagamitin natin pana is etong invert natin. Halos 1 week ko na rin itong sinusubukan. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At eto nga, medyo nakakabisado ko na yung pagkasa na itong invert natin. Dati nung una kasi is napakahirap ikasa ito. Napakatagal ako, mga ilang minutes ang ginugugol ko dito sa pagkasa. Spear gun loaded, let's go! Ayan, ito na yung naging unang drop ko dito sa malalim na area pagkatapos kong mag-warm up sa mapapaw na area guys. Pagkapwesto ko dito, bigla akong nakarinig ng tunog ng motor. Hindi ko kasi na-check bago ako magsisid kung may paparating or may dadaan ng motor sa akin. Kaya ang ginawa ko is nag-resurface muna ako at eto nga, napakalapit na talaga sa akin yung motor. Halos dumaan na dito sa inahunan ko. Grabe, napakalaki pa namang motor to. Kaya balik na lang tayo sa ilalim at nandun na yung motor na dumaan. Ito guys, nakailang ulit na akong nagdadive at hindi pa rin lumalapit sa akin itong mga midnight snapper. May dumaan sa akin kaninang tangig pero hindi ko nakuha, napakailap. Sayang, medyo malaki na sana din siguro yun. Nasa 10 kilo. At dito sa dive na to, eto pa lang yung naging unang isda natin. Isang midnight snapper. Nabawasan natin etong napakailap na mga isda dito sa spot na to. Yes! Napakahirap lumapit ito pag nag-aambos ka dito sa spot na to. Okay. Ang napakailap na midnight snapper, nabawasan natin. Sayang yung tangig. Pagbaba ko, biglang umalis ng mabilis. Siguro nahalata ako nung pagsisid ko. Malaki na rin sana yun. Napakailap. Nakuhaan natin. Akala ko hindi aabutin. Try ko lang na patamaan. Ayun, napakalakas talaga ng invert. Thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong midnight snapper guys, eto ang nangyari sa pana ko. Ayun guys, habang nilulod ko itong invert, nasira yung pulley. Sayang. Ay nako. At ayun nga, nabasag yung isang pulley natin na pang-invert. Nabasag yung bearing niya. Yung isa is okay pa naman. Pero nag-try pa ako ditong mag-dive. Nag-try ko pa itong kasahin. Pero okay pa naman, nakakasa. Pero hindi na ganun ka-smooth. Kasi basag na yung bearing niya sa loob. Dito, susubukan natin kung okay pa tumalsik yung shaft. Kung malakas pa talaga kahit sira na yung bearing. Dito na yung mga slender unicorn, pero yung maliliit to. Pero try lang natin kung okay pa itong pana natin na gamitin. Ayun, okay pa naman. Tinamaan na itong maliit na slender unicorn. Okay naman, gumagana pa. Pero siguro
Pahinga muna tayo sa invert. Last na natin itong gagamitin. Para wala nang mag-aaberya sa dagat. Para tuloy-tuloy na ang ating adventure. Siguro sisid pa ako ng isa. 5:14 pa lang. Thank you Lord. So ito yun guys, umahon na ako. Baka tuluyan na magpaalam sa atin itong invert. Siguro gagawin ko na lang itong roller type gaya nung ginagamit natin. Nasira kasi yung niya, pulley na isa. Nabasag yung bearing. Ayan, wala nang bearing. Pero nagagamit pa naman siya, pero hindi na lang natin gagamitin. Baka mag-aberya pa dun sa dagat na pag nag-spear fishing tayo. Malaking abala pa ganun. Itong isa okay pa naman. So yun yung isa. Natanggal. Pag tira ko na itong midnight snapper. Ay. Sayang, hindi pa naman nababawi natin to. Yung ginastos natin dito sa pagbuo ng invert. Ito nasa 5K to. Itong head pa lang. Itong pulley is nasa 3,000. Pero ganoon talaga sa dagat. Wala tayong masisisi dyan. Yung seller natin is hindi masisisi. Kasi nagbebenta lang siya ng ganon. So siguro factory defect. Ito lang yung nahuli natin. Okay na rin. Ay, napakaganda sana gamitin. Pero talagang maano lang talaga i-load itong invert. Matagal. Maraming oras ang naaksaya sa pag-load, sa pag-ayos. Eto, ayos na rin to. Sayang yung tangige. Hindi pa nagpakuha. Biglang bumilis nung pag-dive ko. So, bawin na lang tayo sa sunod na dive. Yun talaga ang buhay. The next day, pagdating ng hapon guys, balik ako dito sa paboritong spot natin. Yes! At ang gamit ko ng pana ngayon is itong roller type natin na with kicker din. Kasi sira na yung invert natin. Hindi na rin natin gagamitin yon. Gawang baka pa mag-aberya sa gitna ng pag-spear fishing natin dito sa ilalim ng dagat. Gagawin na lang natin yon na roller type din, gaya na itong ginagamit natin. Kaya eto yung naging unang sisid ko ngayong hapong dive na ito. Dito na ako nag-dive sa mababaw na area. Nag-warm up na din. At dito nakita ko itong mga sari-saring isda. At may target ako dito guys na yung paborito kong inuulam, yung orange spine unicorn, yung 51 na nahuhuli natin sa night dive. Pang ulam, maliit pala. Thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung orange spine unicorn guys, diretso na ako dito sa spot na kung saan dito natin nakikita yung grupo ng mga ilak. At ayun sila sa unahan natin, napakarami. Patay tayo kung lalapit etong mga grupong ito. Dahil napakabihira talaga tayong makahuli ng isda ngayon. Napakadalang pa rin ang pahuli ng malalaking isda. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa mga ilak, ayaw namang lumapit. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga sa sunod na dive. At dito, lumipat ako ng ibang pwesto guys. Ayaw talagang lumapit ng mga ilak. Nakailang dive na rin ako doon, pero ayaw talaga lumapit ng mga grupo. Kaya lumipat ako ng ibang pwesto dito.
Ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim, guys. Akala ko may parating na sa akin ng malaking isda. Eto, nagkagulo kasi etong dalagang bukid sa unahan ko. Paiba-iba ng direksyon. Pero wala namang lumapit at eto nakita ko etong mga sodium fish, etong mga labahitang good size na rin. Kaya kuha tayo ng isa. Pangalawang isda natin. Ayos na rin to, pang ulam na. Uy, matubig talaga. Is muna tayo sa mga ganitong size. Pag-ulam. Thank you, Lord. Uy. Makalipas ang isang oras ng pagdadive dito sa spot, guys, wala pa rin nagpapakitang malaki. Ganun talaga dito sa dagat, tsagaan lang talaga. Minsan kasi pag hindi mo natsimpuhan na wala dito yung malalaking isda sa mababaw na area is wala ka talagang magagawa. Kaya kung gusto mo lang na may pang-ulam, huli na lang tayo ng mga maliliit na isda. Ganun lang dito sa dagat kung ayaw mong masiro dito. At habang nag-aantay ako dito, guys, eto ang nakita ko. Paglingon ko sa kanang bagi ko, isang dog tutuna. Kaya dali-dali ko itong tinutukan. Ang problema, hindi ito namaan. Napakalakas kasi ng agos. Makalipas ang 2 oras, guys, eto medyo madilim na yung ilalim. Wala pa rin tayong nahuhuling magandang isda or malalaki mang isda. Kaya nag-last dive na ako dito. Ang huli pa lang natin ngayon is yung orange pang unicorn at yung labahita na good size na rin, pang ulam lang. At habang nagpipripol ako dito, guys, eto ang nakita ko. Habang palapit ako dito sa may bato, sinalubong ako ng isang mangrove snapper, red snapper, kung tawagin ng iba. At ayun, napakaamo naman na red snapper to, kaya napaganda yung patama ko dito. Ayos na ayos na. May blessing pa rin tayo kahit medyo madilim na yung ilalim. Thank you, Lord. Sinalubong tayo ng red snapper. Uy. Eto, medyo malaki naman etong red snapper na to. .7 kilogram on scale. Wow. Ayos na ayos na. Nakatatlong piraso tayo. Pagkatapos din na ito, guys, is umuwi na rin ako. Laki-laki na rin. Mga 2 kilo siguro. Or sobra. Thank you, Lord. Ay, alas 6 na. Wala ba rin. Kala ko wala nang mahuli tayo. Pauwi na ako. Okay. Nakaisa pa rin. Patatlong isla natin. Thank you, Lord. Okay. At ito yung mga huli ko. Medyo madilim na nga talaga yung pag-ahon ko. Isang red snapper, isang labahita, saka itong orange pang unicorn. Goods na rin to. Nabenta ko naman itong red snapper ng 540. Kaya ayos na kita na to sa isang araw. Bawi na lang tayo sa susunod na mga dive. Pagdating ng umaga, guys, at dahil maganda na yung agos, dumayo ako dito sa isa rin sa napakagandang spot ko sa mga previous video natin na nakakahuli ako dito ng mga tangige, mga malalaking mamsa at mga dogtutuna. Dito rin natin nahuhuli yung mga slender unicorn na napakarami din sa mga previous video natin. At eto, napakaganda naman yung dagat ngayon. Napakapatag talaga. Sana may magpakita na sa atin ngayon na magandang blessing.
Spear gun loaded, let's go! Pagkatapos kong lumangoy ng 20 minutes papunta dito sa spot, eto na naging unang dive ko ngayong umagang dive natin. Eto, tandito naman yung mga bait, yung mga maliliit na trigger fish, yung kulay blue. At may mga dalagang bukid din na kasama. Pero dito sa unang dive natin is walang nagpakita. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga sa sunod na dive. Dito guys, lumipat ako ng pwesto at pagkalipat ko ng pwesto, nakita ko itong mga slender unicorn nandito na. Eto't sinasalubong pa nga ako habang nag-free fall ako dito. At nandito rin yung mga dalagang bukid, ang dami, yung malalaki, yung kulay dilaw ng buntot. At pagkapwesto ko dito guys, eto sinalubong ka agad ako na itong mga slick unicorn. Napakalapit na sa akin at itong mga slender unicorn. Pero itong mga slender unicorn is yung maliliit. Kaya antay tayo ng malalaki kung may lalapit na slender unicorn. Itong mga slick unicorn kasi is mga good size na rin sana to. Pero mas type kong panain itong mga slender unicorn. Eto, halos dumikit na nga sa mukha ko. Etong mga slick unicorn. May mga good size na rin. May mga 1 kilo na rin na kasamahan etong mga maliliit. Pero mas gusto ko talagang panain etong mga slender unicorn. At eto't hindi naman ako nabigo. May lumapit na malaki. Unang isda natin sa umagang dive na ito, isang slender unicorn. Halos nasa 1.7 din to, kaya ayos na ayos na. Uy, tagal tayo sa ilalim. Muntik na hindi tayo makakuha. Ang tagal lumapit ng slender unicorn. Uy, thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer itong slender unicorn guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. At may sumusunod sa camera natin na napakalit na talakitok, yung kulay dilaw. Eto't ang daming dalagang buki dito, ang daming bait. Nagpukumpulan dito sa harapan ko. At dahil wala namang lumalapit na malalaki, kuha na tayo na itong slick unicorn. Halos nasa 1 kilo na rin to. Pangalawang isda natin, isang slick unicorn. Ayos na rin to. Pag nakarami ka ng ganitong size, is okay na pag naipon. Kaya balik ulit tayo dito sa ilalim. Eto, nauna talagang lumapit etong mga slick unicorn at may mga kasama ng labahita.
Eto, medyo malaki tong isang slick unicorn natin. Etong pangatlong isda. Kesa dun sa naunang nahuli natin na slick unicorn. Pangtatlong isda natin ngayong umagang dive na ito. Ayos na rin to. 170 rin ito per kilo pag nakarami tayo ng ganitong size. At dito, preparing sa dive ako, medyo malakas kasi yung agos. Napadpad ako dito sa may bato. At may napansin akong gumagalaw dito sa malapit sa may butas niya. Napakalaki palang grouper. Kaya sumisid kaagad ako dito. At eto, napakalikot etong talakitok na sumusunod sa camera natin. Etong dilaw. Buti lang, napakaamo na itong grouper na to. Paggalaw niya, tamang-tamang pagka-pull ko ng trigger. Akala ko nga, di na naman matatamaan. Gumalaw kasi. Buti na lang, maganda yung patama ko dito sa grouper na to. Pang-apat na isda natin at napakalaking grouper pala. Akala ko maliit lang, mga 2 kiluhin lang. Pero umabot ito ng 5 kilo. Ito, napakaganda naman yung patama ko. Halos ma-spine shot ko na. Thank you Lord. Buti lang napakaamo. Okay. Salungan pa yung pagkahano ko sa hagos. Okay. Thank you Lord. Luba. Marble grouper. Malaki na rin. Halos matagal din tayo nakahuli ng grouper or itong marble grouper na to. Halos mga 3 months siguro or 4 months na hindi tayo nakakahuli. Buti lang, napakaamo na itong pagkakita natin dito sa grouper na to. Walang kahirap-hirap tayong nahuli. At ito ang napansin ko dito sa grouper na to, yung uso niya dito sa dalawang mata niya sa gitna is may sugat. Siguro bumangga to. Kaya balik ulit tayo dito sa ilalim at ito, sunod-sunod pa rin sa atin itong talakitok na dilaw. Dito sa camera, nagpapapansin sa atin to. Pagkapwesto ko dito, may napansin akong good size na malaguno. Pero naliliitan kasi akong tirahin. Kaya ang tinira ko is etong palapit sa akin na slick unicorn. Nasa 1 kilo na rin. Yung 1 kilo 170 rin to. Dito guys, nag-aabang naman tayo ng mga kung anong lalapit na isda pero wala talaga nagpapakita. Yung mga slender unicorn is nawala na rin. Hindi rin nagpakita yung malalaking isda. Kaya imbis na umuwi na lang ako, dahil dayo tayo is huli muna tayo na itong mga maliliit na isda. Itong mga surgeon fish or mga slick unicorn na maliliit. Ayos na rin to pag naipon. Pangbawi sa gasolina natin. Etong ganitong labahita is mabenta to dito sa amin. Etong ganitong size, ito yung inhanap ng mga bumibili sa akin. Napakasarap kasi etong labahitang ito. Hindi gaya ng mga malalaking malansa daw yung malalaki. Etong ganitong kulay asol is napakasarap daw ito, walang kalansa-lansa. Kaya balik ulit tayo sa ilalim. Eto't lumapit ulit sa akin etong malaguno, pero nalilitan talaga akong panain. Palakihin na lang muna natin yan, baka makita pa natin sa susunod na dive dito at malaki na. Focus na lang tayo dito sa labahitang ito. Pagkatapos din na itong dive na to guys, is umuwi na rin ako, bumalik na ako sa Pangpang.
medyo pagod na rin at naka 3 oras akong nagda-dive dito sa spot na to. Ito na yung last na isda natin, pang 5 isda natin, itong labahita. At ito yung mga huli natin ngayong araw na ito. Isang napakalaking marbled grouper, isang slender unicorn, 2 labahita, saka 3 sleek unicorn. Ayos na rin to. Itong mga maliliit na isdang ito, pandagdag sa grouper natin. Kaya okay na. At ito yung gamit kong motor dito. Nag-prepare ako dito guys. Tapos umuwi na rin. Shoutout nga pala kay JR Oliverio, Mikay Oliverio, Mark Cerveto, Florante Miranda, Elvira Miranda, sa Arinas family, Alcones family, Romeo Alcones, Joseph Cordero, Rosa Montejo, Pocholoy, CG Survival PH, Eric Jimenez, Marlon Hamisola, Relod Vidal, Kuya Eric, Erwin Lovin Malayan, Joseph Janea, Joseph Pontejan, Pablo Alao, Cesar Abling, Mark Philip Mesa, Rafi Bantilan, Sander Timahan, Raymond, Norbito Pulas, Jamel, Joel Ranas, Romel Cadilinya, Noel Grigo, Japper Spatter, Rostom's Profising, Fernando Lacasandile, Pin Alberio, Jeffrey Perolino, Cecilia Serien Channel, Charlie Larase, Pancho Pantino, Rosana Villahermosa, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Christopher Simon, Ale Mosqueso, Alan Tingala, Ayin Pahikulay, Buhay Probinsya Vlog, Kaparas Ambet, Tony Saarinas, Tol AJ Muto, Christian Rulirio, Frederick Tirado, Anthony Antonio, Kayadong Family, Madronio Family, Daniel Maestro, Bea Lopez, Tamayo Family, Alden Arellano, Kabuloy Vlog TV, Brian Pagkaliwagan, Johnny Heisten, Kay Marlo Siranyas, Aldrin Encio, Resty Fabon, Lugin Gillian, Lorraine Ruda, Felix Dumagdang, Leo Latumbo, Casalong TV, Florence Paragosa, Annie Rosal, Rini Alisin, Biboy Arcega, Bong Disulo, Elbe Alvento, Laika Lopez, La Army, Rian, Tricia, Roque, Bibi, ang Edna Disulok family. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, nandito na tayo sa bahay. Timbangin natin itong nahuli natin. Itong grupo na muna. Mga 4 na kilo to. Ay, 5. Yakin 5 nga na eh. 5 kilos. Kabugot ng terrestra. Toyo eh. Itong slender unicorn. 4.8. Ayos na din. Mas 5. Lahat. Puwi mo yung 10. 9.8 lahat. Ayos na. Paistelipingan. Paistelipingan. Pila na? Tigpela ka na. 1. Buko. Ingat 6, kumay ay. Direct 1.6. ng kumay. 180. Kagi ka lang. Pala kayo, uyan kadro kayo yan sa kalangkol edret. Imot paboreto na ako kali. Oh. Biski pinangat. Alay! 1 kilo. Pila? Puno. 1, 2. At yun guys, nabenta na natin yung slender unicorn. Saka yung labahita, yung 2. Yung labahitang 2 is 1.2. Yung slender unicorn is 1.7. So ayos na, eto. Hanap na lang ako ng buyer na ito. 5 kilo yan. Times 200 is may 1,000 ako dyan. Ayos na. Saka ito pang 3. Ito, benta ko to. Timbangin natin itong 3. Kung ilang kilo. 2 kilo yung 3. Ayos na rin. Pag tinagaan lang tayo ng pera na rin yan. Pag mga kahit ganong size. Times 170 natin yan. Okay na. Ito, hanap na lang ako ng buyer. Buti na lang, ang amo talaga na itong grouper. Akala ko, susuot na ulit sa butas, hindi ko maabutan. Buti na lang, dahan-dahan yung pagpasok niya. So ayun guys, hanap muna ako ng buyer na ito. So ayun guys, tapos ko nung ibenta yung mga isda. So
naka 10 kilo lahat naman yun. Pati na yung mga maliliit. Kasama ng mga maliliit nating hinarvest. Yung mga stick unicorn, ayos na rin. So ito yung camera natin. GoPro. Ayos na rin. Yun, walang ilaw ngayon kaya nag-charge ako. Dive ako mamayang hapon. Nag-charge ulit ako ng GoPro. Ito yung kita ko ngayong araw na ito. Ito yung sa grouper. 5 kilos times 200. 1,000. Ito naman yung sa mga maliliit na isda. Saka yung sa slender unicorn. Ayos na rin. Pera na rin pala yun pag hinuhuli. Kaya pag walang-wala talaga is kailangan talagang tumira ng ganun kahit maliliit. Tingnan nyo yung naipon. Yung mga slick unicorn, yung maliliit, naipon. Ang dami. Naka 900 tayo. Sa slender unicorn, yung slender is 1.7, 300. Ito yung sa slick unicorn na. Naka 500. Yung maliliit na isda, ayos na rin. So magandang kita na to sa isang araw. 1.9. Ayos na rin. So mamaya dive ulit ako. Ayun, kalmado yung dagat. Pahinga lang ako ngayon. Tapos tulog. Ito yung pana natin. Yung invert talaga natin is hindi na pwede. Sira na yung pulley niya. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.